Siguro you just have to be very careful sa pagpili ng mga taong bibigyan mo ng chance ulit. Sabi ko nga, di ba, it's not about the grades, but it's about raising good children. Yung toxic masculinity, Kapag naalala mo yung nangyari, kasi you didn't just lose the friendship, you lost a person who was part of your life for a long time. Amazing day, K-Citizens! Welcome to your safe space, kung saan mental health mo ang bida at ang feelings mo valid lagi. I am MM. let's talk, let's feel, let's heal together. I am Munsur, and this is Mema. Mental Health Matters. Season 3, It's Okay! Yes, Namiss kita! welcome back to me. Hello! Naiyak ako. Eto na, palabas na siya. Shocks, emotional, very ang tagal Namiss ko yung ikaw yung kasama ko. I mean, Diba? no offense sa mga guests natin. Parang hindi naman halata last episode na mismo ko. Last episode, no? Parang hindi ka masyado nag-enjoy tayo. Tapos kinilig ako sa captions mo. Diba? Nakakaloka, nabis ako, pero no last episode, parang, napapalitan ako ni Ang galing SB yun ni Matt. Grace. Yun yung nagdala. Pero hindi, happy tayo, na may mga nakasama tayong iba sa programa natin. Of course, si SB Matt at si Sir Kenneth, Yes. ng LCT para sa ating Men's Mental Health Awareness Month. Ayan. Segue ko lang, dapat siya kasi guest si Monsur Oo. supposedly for this episode. Pero, Oo. Kasi nagpapa-breastfeed kasi ako nowadays. As a lactating mom myself, just nag-busy. Pero nakakatawa, na may dalawang kwento tayo na feature na ibang fields na kung saan ang mga kalalakihan ay nagtathrive, Yes. diba? Sa business, and of course, sa politics at pagiging family man. Nakakatawa naman. And of course, kahit na Men's Mental Health Awareness Month ngayon, mabuhay din ang mga bakla. Ayan. Dapat daw may bakla. Masaya ang may bakla. So, happy Pride din, Yes. sa ating mga K-Citizens, sa mga members ng LGBTQIA+ community. So, makulay ang buwan na ito, and makulay din sana ang ating mapag-uusapan this episode, Miss M. Oo, yes. At syempre, bago ang lahat, Yung favorite ko. the sa favorite lahat ng part natin segment. to, medyo na-miss din natin to. Ito ang ating Mema Mema Learn. Of course, sa aking Mema Learn this week, nag-ano ako, medyo chinek ko lang yung ugali ko kasi sobra kong bait. Sobra kong bait, sobra kong angel. Parang feeling ko, next na ika-canonize sa santo ako. Charot. Ito, pero na-realize ko lang this past few weeks actually na meron kasi akong ugali na kunyari, we're very close, tapos grabe yung pagtitiwala ko sa'yo, and kumbaga tinatrato talaga kita na hindi lang friend, parang pamilya na. And then, you did something na very offensive for me, or medyo feeling ko na disrespect mo ko, or nakagawa ka na mali. Ang tendency ko kasi, yung bigla ko pumapakla, yung parang, X ka na sa akin, yung gano'n. Yung kakausapin pa rin naman kita, tatratuhin pa rin kita ng tama. Well, tatratuhin kita sa paraan na kung paano mo rin ako tinatrato. Pero, hindi na ako yung gano'n ka-close or machika sa'yo, yung talagang palakwento ng lahat. So, medyo nag-iiba na ako pag gano'n. Kasi parang,
ayoko na. Kung nagawan mo ko na hindi maganda or nagawan mo ko ng mali, bakit pa kita bibigyan ng chance na gawin mo ulit sa akin yon? But then, I realize na lahat naman tayo ay imperfect, no? Hindi naman, kahit gaano naman tayo kabait, may mga araw talaga na sumisemplang, may mga araw talaga na nakakagawa ng mali. And na-realize ko na may mga tao na malapit sa akin na siguro, ganun lang talaga sila. That day, siguro masyadong hyper or masyadong naging comfortable sa akin, kaya sila nakapagsalita ng ganito, nakagawa ng ganyan. Pero ganun pa rin, siguro you just have to be very careful sa pagpili ng mga taong bibigyan mo ng chance ulit. So, yun ang aking mema learn na siguro I should learn to give chance sa ibang tao kasi ako din naman ay imperfect. Hindi rin naman ako mabait lagi, hindi rin naman ako magaling lagi. So, yun lang. Pero maging maingat pa rin sa pagbibigay ng second chance. Yan ang aking mema learn. Relate ako sa'yo doon kasi same din yung feeling ko na kapag may tao na medyo na-betray tayo or sinira yung trust natin, ekis na talaga sila sa atin. Kasi di ba, it hurts more kapag dun yun sa mga pinaka-close mo talaga or sa pinaka-minahal mo throughout the years. Medyo ilap din ako sa giving second chances, DJ Monster. And I get you kasi pag nasira talaga yung trust or kapag may act of betrayal, ang hirap ibalik. But siguro, may gut feeling ka naman sa mga tao na deserve na second chance. At meron naman sa mga tao na medyo they're better off na out of your life. Yun. So, relate ako dun sa'yo and it's something na we don't have to feel guilty na minsan kasi we feel burden na ako ba yung masama kasi hindi ko mapatawad, hindi ko mabigyan ng pagkakataon. Pero no, kasi there are really people who deserve to be not part of your table naman or part of your life. Yun. So, ako naman yung mema learn ko, DJ Monster, mabilis lang siya kasi, syempre, back to school na, apat na yung bata ko ngayon back na to school ka na rin. May mga naning na nag-aaral na rin ulit. Diba? Nag-aaral kami ulit ng mga mother. So, with the high school, grade school, kindergarten, and toddler. So, iba-iba sila ngayon. Ito yung year na magkakaiba silang apat. I realized lang. Dati ko pa naman siya na-realize kasi sabi ko nga, di ba, it's not about the grades, but it's about raising good children. So, our role as parents kasi, it's not about making successful children, but raising good people. Kasi iba kasi yung success sa academics at sa trabaho, sa career. Iba din yung success sa character. At mas importante yung character. Kasi kung kahit ano man yung profession mo, kahit ano man yung title mo, aside sa temporary lang kasi yun, pag na-build mo talaga yung character ng isang tao na with humility, with compassion, respect, understanding, patience, yung lahat ng mga virtues na pwede mong ituro sa kanila as a parent at kung ma-build mo talaga yun sa kanila, madadala nila rin yun eh. So regardless of failure, so from failure, they will learn to be humble. From success, they will learn to be more determined. Yung ganun ba? So, yun yung gusto ko laging everyday kapag iniisip ko yung mga anak ko, diba pag umuwi sila, I always ask the question, hindi yung, ay, kamusta, may quiz ka or whatever. Yung tanong doon is, how was your day? Are you okay? Are you happy? Yung ganun ba? Tapos kung ano tayong na-learn niya outside school. Kasi yung school na yan, it's important. The diploma is important. It will get you far. Pero the character kasi, it will get you not far, but to all the places you wanna go. So, yes, ang ganda, 'di ba? At least walang pamimilit sa mga bata, walang pressure kasi ang school should be may pressure pa rin naman sa school, kasi may mga grades na kailangan i-maintain, pero yung pagdating ba sa bahay, yung nagiging safe space nila yung mga magulang din nila, yung alam nila na hindi sila pupukpukin para maging ganito, ganyan. Kundi mas nai-inspire lang sila. Kumbaga, ginagabayan lang sila to become better individuals. At yung kapag first day of school ni Bray, naalala ko, tinanong ko din si Monster, did you make a friend? Or what kindness did you do today? Yung mga ganun yung mga tanong. Hindi yung what did the teacher teach you in school? Yung ganun. Yun yung mga tanong na important. Naalala ko din yan nung bata ko. Lagi akong tinatanong na nanay ko na ganyan. What did you learn in school? Sabi ko, nanaksak lang po ako ng lapis. Sabi ko, ang saya pala. Ang sarap sa feeling pag joke lang. Walang ganun. Hindi. Pero tinatanong ko na nanay kong ganyan. Pero mas maano si mama talaga sa academics. I-check talaga yung score, ganyan. Tapos, pag may mali, bakit may mali dito? Gano'n. Bawal na pala magkamali. Kaya pala naging perfect ka? Yes, yun talaga. Yung nanay, kaya, sorry naman.
from childhood talaga yung pagiging perfect. Tsaka pag lalo na sa math, di ba kasi di ba dati kamay-kamay lang yun, di ba? Talagang balian ng kamay talaga. Oo, talagang naiiyak na ako. Sabi ko, ganito ba yung math? Sabi ko, ano ba to? Math o violence? Parang naguguluhan din ako minsan. Pero part din yun talaga. No? Iba kasi dati sa ngayon. Oo. Which is we understand where our parents are coming from. Oo, tsaka ano yung tawag nila ngayon? Parang soft parenting? Ano daw yun? Yeah, dati kasi tough love, discipline is part of it. Hindi mo yung matatawag na abuse nung time na yun. And I agree with that. I mean, okay sa akin yung ganong upbringing dati, yung ganong klaseng disiplina kasi need talaga natin yun. Ngayon kasi medyo, since yun nga, nagiging topic na kasi mental health and everything. So, soft parenting. Tsaka iba na rin yung generation din naman ngayon. No? Kumbaga parang you cannot compare naman yung mga kabataan ngayon sa noon. Di ba? Kasi ang mga kabataan noon, ewan ko kahit parang bugbugin mo. Okay lang din daw, di ba? Yung umiiyak ka ba, tapos pipilitin, kakain na yung, hindi ka pa nga makahinga sa kakayak, pipilitin kang kumayo. At teka lang, parang isa-isa lang muna. Pero yun, nakakatuwa lang na ang mga parents pa rin natin ay, kumbaga hands-on pa rin naman. Yes. Iba-iba lang yung way talaga nila ng pag-guide sa mga anak nila. So, syempre sabi mo nga, di ba, doon sa question na, did you make friends today? So, yan ang ating pag-uusapan this episode. Dahil meron tayong problema na pinadala sa atin, and tungkol ito sa friendship, and for sure lahat naman tayo may mga kwento tungkol sa kaibigan or sa pakikipagkaibigan. So, ito ang ating problema this episode. Sabi nga dito, Miss M, at mga citizens, need advice po. May best friend ako na lalaki. Sobrang close talaga kami, tipong sabay kumain, sabay umuwi at halos araw-araw magkausap. Wala naman kaming ibang meaning doon, mag-best friend lang talaga kami. Defensive. Charot. Hindi ba, kinaklaro niya lang kasi. Hindi na-digest yung sinasabi. Feeling niya kasi siguro judgmental ako, so nag-defend na siya agad. Pero nung nag-senior high school kami, dumami yung nang-aasar. Lagi kaming napagkakamalang magjowa o kaya pareho daw kaming bading. Noong una, deadma lang kami, pero napansin ko na parang naiilang na siya sa mga sinasabi ng ibang tao. Hanggang sa unti-unti na siyang lumayo sa akin, mas madalas na siyang sumama sa ibang tropa, at bihira na niya akong kausapin. Feeling ko, iniiwasan niya ako para tigilan na siya ng mga tao. Ang sakit lang kasi parang nawalan ako ng best friend dahil lang sa mga chismis. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako. May sumabit. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako pag naaalala ko. Feeling ko mag-isa na lang ako minsan, lalo na't hindi naman ako astig o sikat kagaya niya. Maliban na nasasaktan pa rin ako kahit matagal na nangyari to. Ayan. Ikaw ba to, Char? Parang ako to. Feeling ko ito yung tinatawag na yung toxic masculinity. Oo. Sige, explain mo nga yan. Sige, ikaw muna. Hindi, nabasa ko lang ito sa pader nung umiihi ako. Toxic masculinity. Kasi diba, feeling ko, parang somehow, napapagdaanan to ng mga magtotropang mga lalaki na may isa kasi na hindi ganun ka-astig. Parang kagaya ko, yung very feminine gumalaw, hindi mo naman alam kung bakit talaga. Basta hindi lang siya yung astig nga, diba? Tapos yung isa kasi very outgoing, alam mo yun, yung macho, ganyan. So, ang tendency, pag super close, diba, parang naisip nila, ay siguro, in love yung isa dyan, or magjowa sila. Lalo na sa panahon ngayon, diba, kasi parang somehow nanonormalize na rin na kasi talaga yung mga same-sex relationships, ganyan. So, sa panahon naman namin, or sa panahon natin, diba, parang ang mga babae kasi allowed kayo na yung parang, pag nagkita, diba, may hug, may kiss, nag-I love you-han, diba? May nakita ka ba lalaki? Uy, pare! Pare, miss kita. Tapos kikis kayo, nagsusuma kayo, tapos mag-aag. Parang, hanggang kamay-kamay lang, suntok-suntok lang, di ba? Ba't sila nag-kiss? Di ba? Nakakapanibago para sa atin, kahit nga hanggang ngayon, di ba? Pag may nakita ka mga lalaki nga lang na parang magkatabi, parang, chika na to. Di ba? May ganun. So, parang, yun lang, yung, parang unfair lang minsan din, sa mga kalalakihan na, ang hirap mag-express para sa amin ng, kunyari, yung pagiging comfortable namin sa kaibigan namin, kasi, nalilabel agad na bading. Diba? So, feeling ko yun yung naging dahilan siguro na medyo medyo humiwalay or medyo naging awkward si best friend niya because siguro, yun nga, because of the toxic masculinity na meron talaga sa atin ngayon na hindi po pwedeng ganun ka-close ang dalawang lalaki dahil pag ganun, bading. Diba? Is okay na. Hindi kasi natin alam kung matagal na ito nangyari. Pero the way kasi na sinabi ni letter sender is, tama ba na nasasaktan ako kahit matagal nang nangyari ito? So, hindi natin alam kung senior high school, so hindi natin alam kung college. Tsaka matagal na rin talaga itong sined.
Baka feeling ko nga okay na siya eh. So, sana nakikita niya itong Oo. episode natin. It's normal. It's valid to still feel hurt kapag naalala mo yung nangyari. Kasi you didn't just lose the friendship. You lost a person who was part of your life for a long time. And siguro aside from the friendship is the brotherhood siguro eh. Kasi ganun sila ka-close. And it's saddening also na nasira yon because of the stigma of the society or sa mga tukso-tukso ng mga kapwa lalaki. Parang mapapaisip yung letter sender natin na hindi pala ganun ka-importante yung friendship namin kasi sa simpleng tukso lang, sa simpleng pagdududa lang na baka bading siya kaya siya close sa akin is ganun lang pala kadali na bitawan yung pagkakaibigan. So, sometimes kasi DJ Monster, when we go down memory lane, may mga memories na we feel nostalgic na natutuwa tayo, na how far we've come, ganun. Pero meron din talaga na hindi mo talaga may iwasan yung mga heartaches na kahit you definitely have moved on. Pero when you think about it, syempre, losing people talaga, whether in a romantic or platonic or from death, it still hurts from time to time to think about those moments na, syempre, may happy memories is biglang mawawala. So, it's valid na hanggang ngayon is na-hurt ka. It's normal. Because siguro wala pang closure, wala ka pang na-find na peace kasi baka hindi pa kayo nag-uusap, di nyo pa napag-usapan kung bakit talaga ganun yung nangyari. So hopefully in the future, there will be a chance na magkita kayo and mapag-usapan nyo. And baka naman there's a side to his story na hindi mo lang alam na he could be doing it also to protect you for a bigger picture, for a bigger reason. So parang ganun. Oo, and ano rin siguro, ako kasi medyo nakaka-relate ako dito because I have a best friend. Hanggang ngayon, best friend pa rin. Best friend pa rin ang tawagan namin kahit matagal na kami hindi nakikita, nagkakasama. Hindi nga kami nagsashate. Pero pag may mga celebrations like his birthday, kaka-birthday niya lang nung June 14. Hello kay best friend Keno. Eto kasing best friend ko na to, nagkakilala talaga kami sa simbahan. Actually, parents namin. Hanggang sa naging mag-classmate kami, simula talaga nursery. So, bilang magtropa yung mga nanay namin, so syempre matik na yan, pati yung mga anak. So, naging magtropa kami from nursery hanggang mga grade school. So, ako kasi syempre, very feminine ako. Kasi lumaki ako sa environment na ang borders kasi namin, napapaboarders kami, puro lang sila mga babae. Tapos mamas boy pa ako. So, parang ang nakukuha ko ng mga galaw, pananalita, pambabae talaga. So, ito naman best friend ko, Bruce ko yun. Talagang, siya, astig. Talagang very lalaki siya talagang gumalaw. Pero naging mag-best friend kami mga until grade 5, grade 6 talaga. Pero nararamdaman ko na mga grade 5 kami na medyo hindi na kami nagiging close kasi hindi ako nagka-counter-strike. Kasi yun yung pinakasikat sa... Tapos lahat sila mga kalalakihan talaga ng mga classmate namin. Talagang minsan nalilate sa klase kasi nagka-counter-strike. So, ako yung medyo naiiwan talaga kasi hindi naman ako nagka-counter-strike. So, parang until naging high school, hindi na kami nag-uusap talaga. Hindi na kami nagkikita talaga. Hanggang may mga times lang na minsan nagkakausap. Pero hanggang sa graduate ng college ngayon, nasa ibang bansa na siya. Pero na-feel ko pa rin na mag-best friend kami because hindi ko siya binase sa kung paano dapat kami mag-usap, sa kung paano kami, kung gaano kadalas kami nagkikita. Basta ang alam ko lang talaga, sa puso namin, we're best friends. It's just that, iba lang talaga yung mga trip namin sa buhay. Ako, mahilig ako sa mga talk shows, sa mga daldal, sa mga, kumbaga, hindi usual na ginagawa ng mga lalaki. Siya kasi talagang mabasketball, yan. Hindi ako basketball, do. O mga computer games, ganyan. So, hindi talaga kami nag-meet, kumbaga, sa mga interest namin. Pero, pag may pag nangangailangan kami, I am very confident to say na we're always available for each other. Nung nag-hospital ngayong nanay ko, tumulong pa siya. Sabi niya, best friend, ito yung tulong ko. So, baka gano'n lang talaga, baka na-realize lang din ng friend niya na hindi kayo same na ng trip sa buhay. Pero naniniwala ako, Miss M, na pwede pa rin naman kayong maging mag-best friend o magkaibigan kahit na hindi na kayo yung kung paano dati. Hindi ko lang din siya ma-put into words, pero para kasi sa akin, I still consider him my best friend. Kasi hindi ko siya binibase sa kung paano kami ngayon, pero kung paano kami noon at sa kung paano kami nagiging available sa isa't isa kapag may mga panahon na kailangan din namin yung presensya eh. Talking about best friend, habang nagsalita ka, meron din akong best friend ng nursery. Yung name na is Wawas. We were just best friends ng nursery and then lumipat na siya ng school. And hindi na kami nagkita ulit. And then,
2016, kasi Matt kasi has this fraternity, meron siyang kasama doon na Wawos yung name. So, medyo matagal ko nang naririnig pero hindi ko siya masyadong pinansin. Tapos there was this time na bigla ko na lang inasayaya ko nga, sino nga yung nursery classmate ko, yung best friend ko. And then when she mentioned Wawos, tapos pinakita ko sa yaya ko yung picture ng babae na Wawos Chodosyo. Sabi niya, yan yung best friend mo ng nursery. So, all along, since 2010, na boyfriend-girlfriend na kami ni Matt, nandyan na pala siya sa life ko. Kung baga, friend siya ni Matt sa Facebook, and hindi ko na alam na siya yon. So, nag-reach out ako sa kanya nung time na yon na, ikaw ba yung girl na sa picture na to? Kasi we had that one nursery moving up picture. Tapos sabi niya, ikaw ba yung girl na yan? Tagal na din niya palang hinahanap na best friend niya. So, imagine that was 1993, 1994, and then nag-reconnect kami 2016. Diba? And that was a time na medyo she's going through something difficult in her life. And then the following day, we just met at Dolce Baker. And then, yun na, okay na. But we don't talk everyday, DJ Monster. Alam mo kailan kami nag-uusap? Kapag na-hospital ako or yung mga bata. Why? Kasi sa PhilHealth siya nag-work. So every time may hospital sa pamilya namin, like kay Buy, kay Sari, lagi ako magte-text, BFF, pa-check yung PhilHealth, ganun, paano ko ito mapaprocess. So, lahat kapag may PhilHealth concerns ako, so doon lang kami nag-uusap. And it's funny lang, kasi syempre, yun yung mga times na difficult times sa life. And then, laging siya yung go-to person. But we don't talk every day, Nagre-reconnect pa rin. Diba? Kahit pa paano. And then, kahit na ang tagal na hindi kami yung nag-usap, parang feeling mo siya pa rin yung best friend. Kahit di mo na lang nangyari sa kanya sa 20 years you na yun. You still consider that person as your best friend. Kasi siguro ang best friend siguro na term is very subjective, no? Kasi yung iba ang para sa kanila yung dapat na laging nakasama, yung lagi yung nakikita, natatakbuhan mo always. Pero ako kasi yung best friend sa akin is kung ewan ko kung anong meron sa friendship namin nung mga bata kami na talagang treasure ko siya sa puso ko na kahit alam ko naman na may mas marami na kasi nagkaroon naman ako ng mga sarili kong kaibigan, siya meron din. Minsan hi-hello na lang kami, but you know na special yung tao na to because yung friendship ninyo is hindi lang siya basta-basta nangyari. Kumbaga, may mga pinagdaanan din naman kayo before na nababaunin mo siya until your last breath siguro na hindi siya nasusukat sa kung gaano kayo ka-close ngayon, but how huge the impact, diba, that person did to your life. So, yun yung pinanghahawakan ko talaga. Or siguro there are soulmates, mga soul sisters. Kasi hindi lang naman daw yun sa magjowa, diba? Oo. So, yun lang din yung akin. Siguro, going back sa letter lag natin, naniniwala ka kasi na may mga friendship, na may mga kaibigan tayo na hindi siya natatapos, hindi sila nawawala. Na doon pa rin yung friendship. It's just that life happens. And talagang kailangan lang din talaga siguro na mag-separate ways kayo to grow and to find yourselves, no? Pero as long as wala naman kayong binitawang masasakit na salita sa isa't isa, hindi nyo siniraan ang isa't isa, you just needed time siguro to think and reflect. And feeling ko ganun yung ginagawa ng friend mo eh. Hindi naman siya siguro, ano nga tawag dyan, yung galit sa mga gays, yung homophobic. Hindi naman siguro siya homophobic or ayaw niya lang, or hindi rin naman sa ayaw niya na malabel kayo as bading. But siguro kasi, nasa point siya ng life niya ngayon na hindi pa siya comfortable sa mga sinasabi ng iba. No? Hindi naman agad siguro pagiging homophobic yun. Siguro talagang right now, very baka bago sa kanya and hindi niya siguro pa nahahandle ng maayos pag magkasama kayo. So, kailangan niyo muna mag-separate. Pero ako, you just have to hold on to that friendship because 'di ba, bago naman 'to nangyari, sabi mo nga, ang dami niyo namang pinag-sharean, 'di ba, ng mga bagay-bagay bilang magkaibigan. So, yun na lang yung panghawakan mo. Ako naman, as a mema takeaway, it may hurt to say this, pero his action is a reflection of his fear and of the social pressures na mas matimbang kesa sa'yo as a friend. And I'm not saying that to be harsh, pero I mean, that's the reality of it eh. If we base yung sa letter mo, parang ganun na lang kadali. Pero that's on him. Ikaw naman, at the end of the day, as long as you choose to still value the friendship, hindi mo, at least wala kang pagkukulang sa self mo. You were a good friend to him at nasa kanya na yon kung ganito yung naging ending ng friendship nyo. But of course, no, we're still praying na in the future, if mag-cross ulit yung landas nyo, yun nga, sana mapag-usap kayo, sana he will
explain to you why those things happen or bakit bigla ka na lang niyang iniwasan or iniwan or nasira yung friendship. But for what it's worth, at least sa sarili mo, masasabi mo na you have been a good person. And for you to reach out to us, we know that you still value the friendship and you asking for advice. Merong, kumbaga para sa part mo, siguro there's still that little hope na baka mabalik pa. That's how I feel it, ha? And we pray na kung ano man yung will ni God, yung most favorable for you, na sana the favors will be to you naman this time around kasi you should stop hurting na din and stop looking at the past as painful. And it's okay that you feel hurt right now. Kung na-feel mo na parang iniwan ka sa ere, di ba, na pinagpalit ka dun sa mga sinasabi ng ibang tao, parang mas nagmamatter yun sa kanya, okay lang, ramdamin mo. Valid naman yan eh. Kasi syempre wala ka namang ginawang mali, di ba? Gusto mo lang naman na maging kaibigan siya, naging mabuting kaibigan ka. Kaya nga sabi ko, ang may problema talaga minsan yung mga taong nasa paligid natin, yung napaka-judgmental nila. Because kagaya nga sa toxic masculinity na to na parang hindi po pwedeng maging ganun ka-close ang dalawang lalaki dahil pwede silang maging bading sa mata ng iba. Yung parang hindi sila pwede maging expressive how close they are with each other kasi automatic yun. Baka may relasyon sila or baka may bromance, diba? Dapat i-normalize natin na mapababae man, mapalalaki, or kung ano man ang soji mo sa buhay, you are free to express what you feel sa mga taong mahal mo, diba? And don't be traumatized by this. Allow yourself to find a new friend, a new best friend na who could reciprocate naman the kind of love and the kind of a genuine friendship that you are giving people around you. And on that note, baka makilala mo siya sa Bessie Cups. Oo, so, diba? Grabe yung sponsor natin, Bessie Cups. Mga best friend talaga. Alam mo, marami kang makilala ng mga best. Yes. Diba? Ang mga best natin, hindi lang naman yung nakukulong sa isa eh. Diba? True. Minsan madami. Parang yung mga pagpipilian din sa Bessie Cups. Diba? Yes. Hindi lang doon cup, meron din sila doon nilagyan ng food. There's na bago, yung chicken Diba? sandwich wrap. Yeah. Oo, na mamaya ay ma-enjoy namin yan ni Miss M. So sa muli, maraming salamat sa ating mga K-Citizens na nanonood sa ating community channels 1 and 24. And of course, don't forget to react, comment, and share this episode. Abangan ang next episode natin next week dito sa programang Safe Space Mo. Ito ang MEMA. Mental Health Matters. Season 3, It's Okay! MEMA Mental Health Matters would like to thank Congressman Papa Jess Marquez. Movement of Gratitude.